para may katwiran ka na naman sa sarili mo na bumili ka na naman at para mas makakuha ka ng makakuha. Na-indulge ka na sa maraming mga bagay na nakapaghihiwalay na sa iyo sa Diyos. Marami po ang kailangan talagang tutukan natin dahil sa hati na dalawa ng sa Diyos at sa dyablo. Kaya ito ang sinisikap natin ngayon na pagtulong-tulungan na hindi po tayo mailigaw. Balikan natin ang Santiago 4:6 hanggang 7. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga panalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos. Datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Nakita natin na may dalawa talaga, sa Diyos at sa dyablo. Sa Diyos, ang dapat nating gawin ay pasakop tayo sa Kanya at hindi tayo sa dyablo magpapasakop. Sa dyablo, ang gagawin natin ay sasalangsangin natin siya. Anything na magdadala sa atin sa pagpapasakop sa Kanya ay dapat nating nilalabanan dahil yon ang ultimate na gusto ng dyablo, ang sa Kanya ka magpasakop. At pagka nabaligtad na sa Kanya ka nagpasakop, ang magiging kahulugan ng pagpapasakop mo sa Kanya ay ang paghiwalay mo sa Diyos, ang pagsalansang mo sa Diyos. At sa kabilang banda naman, ang pagpapasakop mo sa Diyos, iyon naman ay ang pagsalansang mo sa dyablo. Magkahiwalay yan. Ang gusto ng dyablo ay laban sa gusto ng Diyos at yun namang sa Diyos ay sumasalansang sa dyablo. Subalit kung mapapansin natin, sa dalawa na ito, ang pinanggagalingan ay ang nasa Santiago 4:6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Huwag nating kakalimutan, dalawa, sa Diyos at sa dyablo. Ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, kaya ang mga palalo, ang kapalaluan ay sa dyablo. At pansinin ang sinabi sa talata, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yun ang opposite. Kapag nalagay ka hindi doon sa pagpapakumbaba at doon ka nalagay sa pagpapalalo, mapupunta ka doon sa pagpapasakop mo sa dyablo instead na magpasakop ka sa Diyos. Kung gusto natin na sa panig tayo ng Diyos, dapat sumalansang din tayo sa kapalaluan dahil ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. Ang dapat ay hindi tayo kasama sa kapalaluan. Hindi dapat ang maging tatak mo ay tatak palalo dahil nasusulat. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kung gusto natin na magpasakop sa Diyos, dapat na ang taglayin natin ay hindi kapalaluan, kundi kapakumbabaan. Alamin natin na ang kapalaluan ay isa sa mga paraan para ang tao ay mailigaw ni Satanas, para maipailalim niya sa kanya ang isang tao, para maialis ang tao sa pagpapasakop sa Diyos. Dahil ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo at hindi yon ang gusto ng Diyos. Sa nakaraang pag-aaral natin, matatanda ang isa yan sa mga sinasabi ni Apostol Pablo sa puntong sinabi niya sa 12:20 ng 2 Korinto na ang sabi niya, natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko at ako ay inyong masumpungan hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo, mga paninibugho, mga kagalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagsirang puri, mga paghatid lumapit, mga kapalaluan, mga pagkakagulo. Ano ang una? Pagtatalo ang una na sinabi niya. Ano ang ibig sabihin? Bakit napunta doon sa pagtatalo? Samantalang pinag-uusapan natin sa unahan ay ang sinasabi ni Santiago na ang Diyos ay sumasalansang sa mga panalo. Ang sabi sa talatang 7 ay, pasakop kayo sa Diyos. Bakit napunta sa pagtatalo na isa sa pandarayang ginagamit ng demonyo? Na baka sa anumang paraan kayo ay magkaroon ng pagtatalo. Yun ang unang-una. Himayin natin dahil marami pa po ito. Huwag po nating pagsawaan na pakatantuin. Pagtatalo ang una.
Bakit iyan ay masasabi nating lilinya ka sa lugar ni Satanas kapag nadali ka niyan? Kapag yan ang naisaksak, ang mga pagtatalo. Basahin po natin ang nasusulat. Ang ilaw ng matuwid ay nagagala, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa ng maturuang maigi. Napansin ko ba natin? Sa kapalaluan ang bika, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Hindi naman ako nagpapalaluan. Ang sabi ng isa, hindi naman ang i-approach sa iyo kaagad ang kapalaluan para bang hindi naman nagpapalalo. Subalit ang sa katotohanan, ang pinag-ugatan ng pagtatalo ay kapalaluan. Basahin natin muli ang talata. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ano ang ibig sabihin? Ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Sa tingin po natin, kung natuto tayong magpakumbaba, may pagtatalo kaya? Subalit bakit nagkakaroon ng pagtatalo? Ano ang dahilan? Maliwanag ang binasa natin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Kaya kapag nag-umpisa ng magtalo, eto na. Ano ang pinagtatalunan ninyo? Dahil ang gusto ng isa ay siya ang tama at ang katalo niya ang mali, hindi magparaanan. Pagtatalo na umaatikabo. Ano ang nangyayari? Silang dalawa na nagtatalo ay nagiging biktima na ng kapalaluan. Kaya dapat ay hindi makapasok sa atin ang pagtatalo. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang. Ang dumarating ng wika ay pagtatalo lamang. Kaya kapag nakapasok na ang pagtatalo, ang totoong ipinapasok ni Satanas ay kapalaluan. At bakit? Dahil nagmataas nga siya, nakikipantay siya sa Diyos. Kaya ang kapalaluan, ang daladala ay pagtatalo. Bakit po sinasabi na sa pagtatalo ay maaaring mahulog ka sa pag-ayon mo sa dyablo at pagsalansang mo sa Diyos? Ang dahilan? Sapagkat ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo. Yan ang sabi ng Biblia. Ang kapalaluan ay kay Satanas. Ano dala? Ulitin natin ang talata. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa ng naturuang maigi. Kapag ikaw ay naturuang maigi, magkakaroon ka ng karunungan. Anong karunungan ito? Karunungan ito na ipapakita sa pamamagitan ng pamumuhay mo, gaya ng nasusulat. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaabuan ng karunungan. Kung tayo'y marunong, ipakita ang wika sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan, hindi sa pagtatalo. Ang ating pagiging marunong, kaya ang pagtatalo na yan ay ikinapapahamak. Basahin natin ulit ang sinasabi ni Pablo sa sulat niya kay Timoteo sa 2:14. Ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Pansinin natin ang puntong ito. Kapag ipinapaalaala, nasabi na? Opo, nasabi na. Kasi kung hindi pa nasabi, sana ang sinabi ni Apostol Pablo kay Timoteo ay, sabihin mo sa kanila. Ngunit hindi naman gayon ang banggit ni Pablo, kundi ang sabi niya, ipaalaala mo sa kanila. Kaya nasabi na. At kung nasabi na, ang bilin ni Pablo ay, ipaalaala mo sa kanila. Tuloy natin ang basa. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Kaya ang sinasabi na yun sa talatang 14 na, ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito, na sila'y pagbilingan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan
sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Yan pala ay bahagi ng pandaraya talaga ni Satanas na ibinili na ni Pablo sa mga taga-Korinto gaya ng binasa natin. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo. Kaya hindi dapat pumasok sa atin ang mga pagtatalo na makikipagsalitaan tayo, makikipagpalitan ng mga salita. Yung sinabi, ganito, hindi ganon. Ako ang pakinggan nyo. Ako ang magaling. At sa ganito magtatalo-talo. Ano ang papakinabangan ng nakikinig? Wala. Bakit hindi makikinabang ang mga nakikinig sa pagtatalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan? Ang sabi ng isa, ganun. Sabi ng isa, ganito. Ang sabi naman ng nakikinig, sino kaya sa nagtatalong ito ang tama? Ang dala ay confusion. Ang Diyos na tunay na Diyos ay hindi Diyos ng confusion sapagkat ang nasusulat, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Kapag ang nakapasok ay confusion, na ito ang mangyayari kapag sa inyong pagtatalo, ang nakikinig sa inyo ay confused na, sino kaya ang totoo dito? Sino kaya ang tama sa kanila? Nalilito na ako. Ang gulo! Di bale, kung sino na lang ang mas pogi, yun siguro ang tama. Nailigaw na, talo na, yun ang mangyayari. Bakit? Paraan ng dyablo ito para makapagpasok ng daya. Ito po ang pinag-uusapan natin na nasusulat. Baka sa anumang paraan ang wika ni Pablo. Basahin natin muli ang 12:20 ng ikalawang Korinto. Natatakot nga ako na baka sa anumang paraan, kung ako'y dumating ay kayo masumpungan kong hindi gaya ng ibig ko, at ako ay inyong masumpungang hindi gaya ng ibig ninyo. Baka sa anumang paraan ay magkaroon ng pagtatalo. Ano ang ibig sabihin? Iyan ay hindi pakikinabangan ng mga nakikinig. Kaya hindi maganda ang pagtatalo-talo na ganyan. Kapag nag-uumpisa na, kapag may pagtatalo-talo na, stop po tayo mga kapatid. Ang dapat na hinahanap nating magkakapatid palagi ay ang point of reconciliation. Saan tayo magre-reconcile? Ang dapat na hinahanap natin palagi ay ang punto ng pagkakasundo at hindi ang punto ng pagtatalo. Sapagkat kung saan nandoon ang mga kaguluhan, ang sabi sa sulat ni Santiago, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Pag pumasok na ang kaguluhan, doon mayroong mga paninibugho at pagkakampi-kampi, pati ng lahat ng gawang masama. Kaya hindi dapat na makapasok sa atin yan. Alamin natin ang pinanggagalingan niya. Basahin natin ang nakasulat. Taong walang kabuluhan, taong masama, ay siya na lumalakad na may masamang bibig, na kumikindat ng kanyang mga mata, na nagsasalita ng kanyang mga paa, na nagsasalita ng kanyang mga daliri. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Siya'y naghahasik ng pagtatalo. Kung ating papansinin, dito ay pinakikita ang pagdaraya. At huwag natin kalilimutan na ang pangunahing magdaraya ay ang dyablo. At dito sa talata ay maliwanag ang nakasulat. Pagdaraya ay nasa kanyang puso. Siya'y laging kumakatha ng kasamaan. Siya'y naghahasik ng pagtatalo. Ang naghahasik pala ng pagtatalo ay naghahasik ng pagdaraya. Kaya kapag nakapasok ang pagtatalo, ang ibig sabihin ay napapasok ka na ng pandaraya, na ang pinagmumulan ay ang kapalaluan, sapagkat ang nagiging resulta ng kapalaluan ay pagtatalo. Kaya ang kapalaluan ay sinasalangsang ng Diyos, sapagkat ang kapalaluan ay sa dyablo. Kaya kung ating papansinin, ang pagtatalo na resulta ng kapalaluan ay napakarampant, lalo na sa social media. Kaya iyan ay gustong-gusto ng dyablo na maihasik, sapagkat kung saan mayroong pagtatalo, ang ibig sabihin ay walang pagkakasundo. At kapag walang pagkakasundo, tiyak na naroroon ang kaguluhan. At kung nasaan ang kaguluhan,
tiyak na naroroon ang lahat ng kasamaan. Kaya sabi ng naririnig natin kung minsan, pasok na pasok sa banga. Kapag ikaw ay napasok sa pandaraya o sa silo ng dyablo, kaya dapat na maging maingat tayo sapagkat malawakan ang paghahasik ni Satanas ng pagtatalo na kahit saan ka luminga ngayon, lalo na sa iba't ibang social media platform, naririyan ang mga pagtatalo. Kaya hindi natin dapat pabayaan na sa atin ay makapasok ang pagtatalo sapagkat iyan ay pandaraya ni Satanas. Kung tayo ay magmamasid sa ating kapaligiran, realidad na munting kibot ang ipinapasok ni Satanas sa mga tao ay pagtatalo. Bakit ba kasi sumali-sali yan? Bobo naman pala! Sasagot naman itong isa. Hindi ko naman sinabing alam ko lahat eh. Di kung mali ako, turuan ninyo ako. Ito naman ang sabat ng isa. Dapat kasi hindi na sumali-sali yan. Di naman pala marunong mag-English. Dapat mag-Tagalog na lang. Noong nag-Tagalog naman, di pala naman marunong mag-Tagalog yan eh. Kaya ano ang resulta? Away na. Maunawaan nating alagatan ang ating mga ngaral na tayo'y maturuan upang huwag tayong maging inosente sa mga lalang at mga pandarayang ito ng kaaway. Gaya ng sabi ni San Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Kailangan natin ang awareness dito. Hindi tayo dapat na inosente sa mga lalang ni Satanas upang huwag niya tayong malamangan. Sapagkat kapag hindi ka aware sa mga pandaraya na iyan ni Satanas, hindi mo namamalayan na ang naipapasok na pala sa iyo ay kapalaluan na magdadala sa iyo sa panig ni Satanas. At kung itutuloy natin ang pagbabasa dito sa aklat ng Kawikaan, ang kakahantungan ng mga bagay na iyan, kaya't darating na bigla ang kanyang kasagunaan. Sa kabiglaanan ay mababasag siya at walang kagamutan. May 6 na bagay na ipinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na nga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Ito ay 7 na mga kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya papaanong hindi ka malilinya sa linya ni Satanas kapag ang mga bagay na ito ay naipasok sa iyo? Na ang isa rito ay ang paghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Kaya hindi dapat na masumpung ang nakakapasok sa atin ng pagtatalo-talo na ganitong ganito ang ating nakikita sa labas ng kapatiran. Na itong isa ang magaling para sa kanya at yung kabila naman ay siya ang magaling para sa kanila. Sapagkat kung kapakumbabaan ang natatanim sa puso ng tao, hindi maaaring magkaroon ng pagtatalo-talo. Kaya kailanman at may naghahasik ng pagtatalo-talo sa gitna ng mga kapatid, alam na natin na iyan ay trabaho ni Satanas, sapagkat ang dapat na makita sa atin ay ang pagkakasundo-sundo. Kaya ang sabi sa aklat ni Amos, makalalang at baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo. Kapag nagtatalo dahil hindi magkasundo, ano ang mangyayari? Ang tiyak na mangyayari, maghihiwalay. Hindi maaaring makalakad na magkasama ang hindi magkasundo. At ang humihiwalay dahil sa pakikipagtalo, ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa at nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Maliwanag ito na masamang signo siyang mahilig makipagtalo. Kaya hindi natin dapat maging practice na kahit sa maliit na bagay para kang hindi mahapayang gatang. Kahit usapang basketball lang, kung sino ang magaling ay napakahilig mong makipagtalo at ayaw mong magpatalo. Na inaabot ka ng ilang oras sa pakikipagtalo sa chat dahil lang sa kinakampihan mo na mas magaling ka mo si Steph Curry kaysa kay LeBron James. Hindi dapat na ganito ang masumpungan sa atin sapagkat ang mahilig sa pakikipagtalo, lalo na ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid, ay kasama sa mga kasuklam-suklam sa Diyos. Kaya iyan ay pandaraya ng dyablo at mabigat na kasamaan at dapat na hindi masumpungan sa ating magkakapatid sapagkat nasusulat, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo
at ang mapaghatid lumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Nakikita natin dito na talagang pandaraya ang pagkakalat ng pagtatalo-talo, kaya hindi tayo dapat na masangkot sa mga pagtatalo-talo. Sapagkat ang isang mabigat na kinahuhulugan niyaon, ikaw ay mahuhulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, sapagkat nasusulat, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang, na siyang pinupuri magpakailanman, siya nawa. Kapag ang iyong sinamba ay hindi ang tunay na Diyos, bumabagsak sa pagsamba sa Diyos-Diyosan ang iyong ginagawa, sapagkat ang nakapaloob diyan. At palibhas ay hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi na nararapat. Kaya ito ay nangyayari. Ang dahilan ay sumamba sila sa nilalang at hindi sa lumalang. Kaya ang kanilang ginagawa ay mga bagay na hindi na nararapat. At ang nasa kasunod lamang na talata, nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapag-upasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang. Ang mga ito ay bahagi ng pandaraya ni Satanas na resulta ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, kaya sila ay binigay sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Kaya kapag nakikita natin na ang mga hindi kumikilala sa Diyos ay sumasamba sa mga nilalang at hindi sa lumalang, na nagpapasakop sa ibig ng kaaway ng Diyos, iyan ay produkto ng mga nakahilig sa maraming pagtatalo-talo. Kaya ang mga bagay na iyan ay malawak, sapagkat bahagi din yan ng mga gawa ng laman, ayon kay San Pablo. At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatwid ay ang mga ito, pangangalo niya, pakikabid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga pagpatay, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo, na ang mga nagsisipagsanay ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Maliwanag ang sinabi dito ni San Pablo na tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo. Sa makatwid ito ay nasabi na at naipaalala na ni San Pablo ng una, na ipinaalala niya uli. Kaya itong paalalang ito ay may nauna ng paalaala dito. Sa unang pagpapaalaala, hindi yun ang unang pagkakataon na ito ay sinabi ni San Pablo. Kaya sinabi niya ng una, at pagkatapos ay ipinaalala niya, at pagkatapos ay ipinaalala niya uli sa ikalawang pagkakataon. Dito ay makikita natin kung gaano kahalaga ang pagpapaalaala sa mga kapatid ng mga bagay na dapat nating matandaan at sundin. Makikita rin dito kung sino ang talagang mga lingkod ng Panginoong Hesukristo na may diwa ng kapakumbabaan na handang makinig at mapaalalahanan ng mga bagay na kailangan natin sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Gayon din ang mga may diwa ng pagpapalalo na ayaw makinig sa mga katwiran at lalo na sa mga pagpapaalaala ng mga katwiran. Subalit ang mga kabilang sa mga alagad ng Panginoong Hesukristo ay taglay ang diwa ng pagsunod at naliligayahan sa pakikinig ng mga paalala, sapagkat alam nila ang kahalagahan ng pagpapaalalahanan, pag-aaralan at pagtuturuan na kailangan natin araw-araw upang huwag tayong madaya ng kaaway, gaya ng nasusulat. Ngunit kayo'y magpangaralan sa isa't isa araw-araw, samantalang sinasabi, ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan.
Talagang kailangan natin ang pagpapangaralan sa isa't isa araw-araw sapagkat mayroong daya ng kasalanan na isa dito ang pagtatalo-talo na hindi tayo dapat makihalo riyan. Kaya ito ay napakagandang aral sa ating magkakapatid na pagkatantuin natin ang mga bagay na ating narinig, na huwag tayong makikipagtalo sa mga usaping wala namang kabuluhan na kinahuhumalingan ng marami sa iba't ibang social media platforms. Kailangan nating ilaga ng mga bagay na iyan, gaya ng sabi ni San Pablo, ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Ang mga ngaral ng Diyos ay hindi na-engage sa mga pagtatalo at pagtataltalan, sapagkat iyan ay nakakaalis ng kasayahan sa paggawa ng kabanalan. Kaya ang sabi ni San Pablo, kung ang sino may nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasang-ayon sa mga salitang nakagagaling, sa makatwid ay sa mga salita ng ating Panginoong Jesucristo at sa aral na ayon sa kabanalan. Pansinin natin na ang kausap dito ni San Pablo ay si Timoteo at binibilinan niya sapagkat si Timoteo na ang magtuturo. Gaya ng nasusulat, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Kapag mayroong ibang gustong magturo ng iba sa mga itinuturo ni San Pablo, ang sabi niya, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo, sa mga salitang pinagbubuhatan ng kapanaghilian, mga pagkakaalit, mga pag-alipusta, mga masasamang akala. Palalo ang sino mang mahilig sa pakikipagtalo at ibig na magturo ng iba sa itinuturo ng apostol na si San Pablo. Ang kasunod na sinabi ni San Pablo, pagtataltala ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Ibig lamang sabihin, mawawala ka sa kasiyahan sa paggawa ng kabanalan kapag nai-engage ka sa mga taltalan, sa mga sakit sa usapan at pagtatalo na kung ano-anong mga bagay. Pagtataltalan yan ng mga taong masasama ang pag-iisip. Para manatili ang ating kagalakan o kasayahan sa pagsunod sa kautusan, hindi tayo dapat mahilig sa mga pagtatalo at pagtataltalan. Sapagkat paano ka magkakaroon ng kasiyahan sa pagsunod sa kautusan kung laging may point of contention at hindi pagkakasundo? Kaya mahalaga na sa ating mga paggawa ay makita natin ang dapat nating ilagan at hindi natin dapat pabayaang makapasok ang mga daya na kagaya ng mga iyan. At mahalagang tayo ay napapaalalahanan sapagkat ang sabi ni San Pedro, ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo. Mangyari nawa na ito ay maging isang paalaala sa ating lahat na makakagising ng ating tapat na kaisipan at hindi magbunga sa atin ng pagkabagot o pagkayamot sa salita ng Panginoon at sa mga aral na dapat na matanim sa ating mga puso. Sa halip ay manatili nawa ang kagalakan sa katwiran ng ating mga kalooban. Sa ating Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan, magpakailanman.